Isang pirasong papel. Isang malamig na pirasong papel ang tumapos sa 10 taon kong pagtitimpi. Habang suot ni Enzo ang medalyang ako ang gumanap, itinapon niya sa mukha ko ang balitang pakakasalan niya, ang anak ng general. Wala kang alam, Tessa. Isa ka lang hamak na asawa, anya. Pero hindi niya alam, ang hamak na asawa na pinalayas niya sa gitna ng ulan, ang siya ring nagmamay-ari ng utak na nagluklok sa kanya sa rurok. Sino nga ba ang tunay na talunan kapag ang reyna ay tumayo na mula sa pagkakalugmok? Pirmahan mo na ito, Tessa. Huwag na nating pahabain pa ang isang bagay na matagal nang tapos. Ang boses ni Enzo ay kasing lamig ng hanging-hanging nanggagaling sa aircon ng kanilang marangyang sala. Walang emosyon ang kanyang mga mata. Tila ba ang 10 taon ng kanilang pagsasama ay isang lumang report lamang na kailangang itapon sa basurahan. Dahan-dahang ibinaba ni Tessa ang hawak niyang sandok. Kanina lamang ay abala siya sa paghahanda ng adobong manok, ang paboritong ulam ni Enzo para sa kanilang ika-10 anibersaryo. Ang bango ng bawang at tuyo na humahalimuyak sa buong kusina ay tila naging laason na biglang sumakal sa kanyang lalamunan. Suot pa niya ang kanyang lumang apron na may bahid ng mantika habang si Enzo ay nakatayo sa kanyang harapan, makisig at kagalang-galang sa kanyang suot na puting uniforme ng naval officer. Enzo, anibersaryo natin ngayon, bulong ni Tessa. Ang kanyang boses ay nanginginig. Halos hindi lumalabas sa kanyang tuyot na labi. Naghanda ako. Akala ko ba magdiriwang tayo ng iyong bagong promosyon? Isang mapait na nangisi ang gumuhit sa mukha ni Enzo. Inilapag niya ang gintong ballpen sa ibabaw ng mga papel na may titulong Petition for Nullity of Marriage. Iyon na nga ang punto, Tessa. Commander na ako ngayon. Sa mundong ginagalawan ko, kailangan ko ng asawang kayang tumayo sa tabi ko sa mga gala. Isang asawang may pinag-aralan, may koneksyon, at marunong magdala ng sarili sa harap ng matataas na opisyal. Hindi isang babaeng amoy gisa at walang alam, kundi ang maglinis ng bahay. Tila bawat salita ni Enzo ay isang matalim na karayom na isa-isang itinutusok sa puso ni Tessa. Ang pakiramdam ng pagkabigla ay dahan-dahang napalitan ng isang malalim at manhid na sakit. Ang kanyang mga kamay na dati ay matatag na humahawak sa mga komplikadong circuit board at algorithm sa dilim ng gabi. Ngayon ay hindi na niya mapigilan sa panginginig. Napatingin siya sa cake na nasa lamesa, may nakasulat na, "To my dearest commander, my pride." Wala akong alam. Mahinang ulit ni Tessa. Ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigilan. Enzo, sa loob ng 10 taon, ako ang naging anino mo. Ako ang naging katuwang mo sa lahat ng hirap. Sino ang nag-ayos ng mga report mo? Sino ang... Tumigil ka na! Sigaw ni Enzo. Ang kanyang muka ay namumula na sa inis. Huwag mong angkinin ang mga pinaghirapan ko. Kung nakatulong ka man sa mga paperworks ko, pasalamat ka at kahit paano ay nagkaroon ng saysay ang pagiging asawa mo. Pero tapos na yon. Si Monica, ang anak ni Admiral Reyes, siya ang kailangan ko ngayon. Siya ang susi sa pangarap kong maging general. At ikaw? Ikaw ay isang malaking hadlang. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok si Doña Consuelo, ang biyenan ni Tessa. Ang kanyang marangyang tsinelas ay lumilikha ng marahan, ngunit nakakatakot na tunog sa makintab na sahig. May dala siyang isang lumang maleta na padahas niyang binitawan sa paanan ni Tessa. Narinig mo ang anak ko, hindi ba? Angil ng matanda, ang kanyang boses ay puno ng puot. Mula noong una, alam kong hindi ka nababagay sa pamilyang ito. Isang hamak na probinsyana na walang pangalan. Nagtiis kami ng 10 taon dahil akala namin ay magkakaroon kayo ng anak na magdadala ng apelidong Galvez, pero pati doon ay baog ka rin. Kunin mo ang mga basahan mo at lumayas ka na bago pa dumating ang mga bisita para sa selebrasyon ng anak ko.
Nanatiling nakatayo si Tessa sa gitna ng sala. Ang pakiramdam ng katinuan ay tila dahan-dahang humuhulagpos sa kanya. Ang bawat sulok ng bahay na ito, ang mga kurtinang siya ang pumili, ang mga kasangkapang siya ang nagpakapait na ipon para mabili, ay tila naging mga estranghero na nagmamasid sa kanyang pagkapahiya. Dahan-dahang lumapit si Tessa sa lamesa. Kinuha niya ang ballpen. Ang bawat paggalaw ng kanyang kamay ay tila isang mabigat na pasanin. Habang nilalagdaan niya ang papel, isang patak ng luha ang bumagsak sa puting pahina na agad namang pinahiran ni Enzo ng may pandidiri. "Ayan, malaya ka na," sabi ni Enzo nang makuha ang papel. "Huwag kang mag-alala, hindi kita iiwan ng walang pera. May 5,000 piso dyan sa bag mo. Sapat na siguro yon para makabalik ka sa bundok na pinanggalingan mo." Hila-hila ang kanyang maleta. Lumakad si Tessa patungo sa pintuan. Ang kanyang bawat hakbang ay tila paglakad sa ibabaw ng mga bubog. Nang makarating siya sa threshold, tumigil siya at lumingon sa huling pagkakataon. Nakita niya si Enzo na masayang niyayakap ang kanyang ina habang itinatapon ni Doña Consuelo ang inihanda niyang pagkain sa basurahan. Paglabas ni Tessa, sinalubong siya ng malakas na buhos ng ulan. Ang langit ay tila nakikiramay sa kanyang pagdadalamhati. O marahil ay sinusubukan nitong hugasan ang lahat ng dumi ng nakaraang 10 taon. Ang tubig na dumadaloy sa kanyang mukha ay nagkukubli sa kanyang mga luha. Ang kanyang manipis na duster ay agad na nabasa. Dumidikit sa kanyang katawan na nanginginig sa lamig. Tumayo siya sa gilid ng kalsada, yakap ang kanyang sarili, habang ang mga marangyang sasakyan ng mga bisita ni Enzo ay isa-isang dumadaan. Sinasabuyan siya ng putik mula sa kalsada. Walang nakakakilala sa kanya, walang nakakita na ang babaeng nakayapak sa ilalim ng ulan ay ang mismong utak sa likod ng teknolohiyang ipinagmamalaki ng kanilang bansa. Habang nakatingin sa malayo, isang kaisipan ang paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan, isang tanong na nagmumula sa kailaliman ng kanyang nasaktang kaluluwa. Gaano katagal kayang manatili ng isang bituin sa langit kung ang mismong langit na nagdadala rito ay nagpasya ng bumagsak? Sa gitna ng kadiliman at lamig, hindi alam ni Tessa kung saan siya pupunta. Ngunit sa ilalim ng kanyang basa at gusot na duster, nakakapa niya ang isang maliit at matigas na bagay sa loob ng kanyang bulsa. Isang itim na card na may tatak ng ginto. Isang bagay na ipinangako niyang hindi kailanman gagamitin maliban na lamang kung mawala na ang lahat sa kanya. At ngayon, wala na ngang natira. Bawat hakbang ni Tessa sa basang semento ay tila isang pagsumpa sa 10 taon ng kanyang katapatan. Ang kanyang mga paa, nawala ng saplot dahil naiwan ang kanyang tsinelas sa pagmamadaling itulak siya ni Doña Consuelo palabas, ay namamanhid na sa lamig. Ang putik mula sa kalsada ay tumatalsik sa laylayan ng kanyang duster, dinudumihan ng pagkataong pilit niyang pinanatiling malinis para sa dangal ng kanyang asawa. Ang maletang hila-hila niya ay tila bumibigat sa bawat segundo. Hindi lamang ito naglalaman ng ilang pirasong damit. Dala nito ang mga pangarap na itinayo niya sa ibabaw ng buhangin. Mga pangarap na gumuho sa isang iglap lang. Ang ingay ng mga sasakyang nagdaraan ay tila mga bulong ng pangungutya. Ang bawat haginit ng gulong sa tubig ay nagpapaalala sa kanya kung paano siya itinapon ni Enzo na parang isang gamit na wala ng pakinabang. Huminto siya sa ilalim ng isang kupas na waiting shed. Ang bubong na yari sa yero ay naglalabas ng isang malakas at sunod-sunod na tunog habang hinahampas ng ulan na tila isang martilyo na bumabaon sa kanyang sentido. Tumingin siya sa kanyang mga palad. Magaspang ang mga ito, may mga bakas ng paso mula sa pagluluto at maliliit na sugat mula sa pag-aayos ng mga kagamitan sa bahay. Ito ang mga kamay na nagluklok kay Enzo sa pedestal, ngunit ito rin ang mga kamay na hinahamak ngayon ng lalaking kanyang minahal. "Doktora Teresa?"
Isang boses, mahina ngunit puno ng pagkagulat, ang bumasag sa katahimikan ng kanyang pagdadalamhati. Pag-angat ng kanyang ulo, nakita niya ang isang matandang lalaki na may hawak na sirang payong. Si Lolo Genaro. Siya ang dating tagapag-alaga sa laboratorio ng kanyang ama. Ang tanging tao na nakakaalam kung anong talino ang itinatago ni Tessa sa likod ng kanyang pagiging simpleng may bahay. Lolo Genaro, ang tanging nasabi ni Tessa bago tuluyang gumuho ang kanyang depensa. Ang kanyang mga balikat ay nayanig sa bawat hikbi na pilit niyang ikinukubli sa loob ng maraming taon. Inakay siya ng matanda patungo sa isang maliit na karinderya sa tabi ng kalsada. Ang amoy ng mainit na kape at usok mula sa kalan ay nagbigay ng bahagyang init sa kanyang naninigas na katawan. Pinaupo siya ni Lolo Genaro sa isang lumang bangko at iniabot sa kanya ang isang baso ng mainit na tubig. "Bakit ka narito, anak? Bakit ang isang reynang tulad mo ay naglalakad sa gitna ng unos na parang isang pulubi?" Tanong ng matanda. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa at pagtataka. Tumingin si Tessa sa malayo, sa kalsadang tinatahak ng mga sasakyan, patungo sa marangyang subdibisyon na dati niyang tahanan. "Wala na ang kaharian ko, Lolo. Sinunog na nila ang lahat ng tulay na maaari kong balikan." "Hindi, Teresa." Madiit na sagot ni Lolo Genaro habang inilalapag ang isang platito ng mainit na pandesal. "Ang kaharian ay wala sa bahay na yon. Ang kaharian ay narito sa iyong isipan. Nakalimutan mo na ba kung sino ang iyong ama? Nakalimutan mo na ba kung anong lihim ang ipinagkatiwala niya sa iyo bago siya mawala?" Napahawak si Tessa sa kanyang bulsa. Naramdaman niya ang matigas na gilid ng itim na card. Naalala niya ang huling gabi kasama ang kanyang ama, ang mga blueprint na kailangang itago, ang teknolohiyang maaaring magpabago sa mukha ng bansa, at ang babala na huwag itong ibibigay sa sinumang hindi karapat-dapat. Ibinigay niya ang lahat kay Enzo, ang kanyang talino, ang kanyang mga ideya, ang kanyang buhay, dahil akala niya ay karapat-dapat ito. "Mali ako, Lolo. Ibinigay ko ang perla sa isang baboy na marunong lamang manapak." Bulong ni Tessa. Ang kanyang boses ay unti-unting nagiging matigas. Ang sakit sa kanyang puso ay nagsisimulang mapalitan ng isang malamig at kalkuladong determinasyon. Habang hinihigop ang mainit na tubig, isang marangyang itim na sasakyan ang biglang huminto sa tapat ng maliit na karinderya. Ang matinding liwanag mula sa headlights nito ay tumama sa mukha ni Tessa, dahilan upang mapapikit siya. Ang tunog ng makina ng sasakyan ay tila isang babala ng pagdating ng isang bagong kabanata. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang lalaking nakasuot ng barong at may awtoridad sa bawat kilos ang bumaba. May hawak na payong upang hindi mabasa ng ulan. Hindi ito si Enzo. Hindi rin ito ang mga tauhan ni Admiral Reyes. Lumingon ang lalaki sa paligid hanggang sa magtagpo ang kanilang mga mata. Isang matalim na tingin ang ipinukol niya kay Tessa. Isang tinging tila nakikilala ang tunay na hiyas sa likod ng maruming duster. "Doktora Valdez Bitininibe." Wika ng lalaki, ang kanyang boses ay nangingibabaw sa ingay ng ulan. "Matagal ka na naming hinahanap. Ang bansa ay nasa panganib at ikaw lamang ang tanging may susi sa kaligtasan nito." Nabitawan ni Tessa ang baso. Ang tunog ng pagbasag nito sa sahig ay tila hudyat ng pagtatapos ng kanyang pagiging biktima. Napatitig si Tessa sa lalaking nasa kanyang harapan. Ang bawat patak ng ulan na bumabagsak mula sa payong nito ay tila mga segundong bumabalik sa kanyang alaala. Nakilala niya ang lalaki, si Colonel Aris, ang kanang kamay ng dating National Security Advisor na malapit na kaibigan ng kanyang ama. "Doktora Valdez." Pag-uulit ng Colonel. Ang boses ay puno ng paggalang na matagal nang hindi naririnig ni Tessa. "Hindi ito ang lugar para sa isang taong katulad mo. Ang iyong talino ay pag-aari ng bansa, hindi ng isang kalsadang puno ng putik." Isang mapait na ngiti ang sumilay
sa mga labi ni Tessa. Tiningnan niya ang kanyang sariling refleksyon sa isang mantsadong salamin sa dingding ng karinderya. Ang babaeng nandoon ay malayo sa imahe ng isang henyo. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang balat ay maputla, at ang kanyang espiritu ay tila isang kandilang malapit ng mamatay. Ang bansang sinasabi niyo, Colonel, ay ang bansang nagbigay ng parangal sa isang magnanakaw. Mahinang sagot ni Tessa. Ang bawat salita ay may dalang bigat ng 10 taon ng pananahimik. Ang Project Banyuhay, ang teknolohiyang binuo ko sa loob ng madidilim na silid habang ang asawa ko ay mahimbing na natutulog. Iyon ay ibinigay niyo kay Enzo Galvez. Paano niyo ako hihilingan ng tulong ngayon? Yumuko si Colonel Aris, isang kilos ng pag-amin sa pagkakamali ng sistema. Ginamit niya ang iyong mga pirma, Doktora. Ang akala ng buong command ay siya ang utak sa likod ng lahat. Ngunit ngayon, ang system ay nagkakaroon ng critical failure. Isang virus ang pumasok na tanging ang orihinal na architect lamang ang makakaayos. Kung hindi ito maayos sa loob ng 3 araw, ang lahat ng ating defense satellites ay magiging bulag. Sa tabi nila, dahan-dahang inilapit ni Lolo Genaro ang isang lumang transistor radio na matagal nang hindi gumagana sa harap ni Tessa. Ang mga kawad nito ay nakalabas at ang speaker ay puno ng alikabok. Walang imik na kinuha ni Tessa ang isang maliit na hairpin mula sa kanyang buhok. Sa loob ng ilang sandali, ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng luha ay biglang naging matalas at nakapokus. Ang kanyang mga daliri sa kabila ng panginginig. Dahil sa lamig, ay gumalaw ng may pambihirang bilis at katiyakan. Hinila niya ang isang tanso, inayos ang alignment ng capacitor, at idinikit ang isang bahagi gamit ang dulo ng kanyang kuko. Ang tunog ng static sa loob ng karinderya ay biglang napalitan ng isang malinaw na tinig mula sa balita sa radyo. Ang galing mo pa rin, Teresa. Bulong ni Lolo Genaro, ang kanyang tinig ay puno ng pagmamalaki. Katulad ka pa rin ng iyong ama. Ang tunay na liwanag, kahit ibaon sa ilalim ng lupa, ay laging makakahanap ng paraan para sumilip. Naalala ni Tessa ang huling gabi sa ospital kasama ang kanyang ama, si Dr. Julian Valdez. Hawak ng matanda ang kanyang kamay ng mahigpit. Tessa, huwag mong hayaang ang iyong puso ang maging kulungan ng iyong isipan. Ipinangako mo sa akin na mamumuhay ka ng simple dahil ayaw kong maging target ka ng mga masasamang tao. Pero tandaan mo, ang simpleng buhay ay hindi nangangahulugang pagpapakababa sa mga taong walang halaga. Naramdaman ni Tessa ang matinding pagsisisi. Ipinagpalit niya ang kanyang kinang para lamang maging sapat sa paningin ng isang lalaking hindi marunong tumingin sa higit pa sa kanyang sariling anino. Ang pagtatago niya ng kanyang tunay na pagkakakilanlan ay naging isang laso na unti-unting pumatay sa kanyang sariling pagkatao. Bakit niyo ako tinawag na doktora sa harap ng maraming tao, Colonel? Tanong ni Tessa habang nakatingin sa labas, kung saan ang ulan ay tila humuhupa na. Dahil iyon ang katotohanan, Doktora Valdez, at oras na para malaman ng mundo na ang Commander Galvez na tinitingala nila ay isa lamang anino ng isang babaeng minura at itinapon ng kanyang pamilya. Tumayo si Tessa. Ang kanyang basang duster ay hindi na tila isang simbolo ng kahihiyan, kundi isang baluti ng kanyang muling pagkabuhay. Kinuha niya ang itim na card mula sa kanyang bulsa at iniabot ito kay Colonel Aris. Isuot mo ang iyong korona, Tessa. Muling wika ni Lolo Genaro. Tumingin si Tessa kay Colonel Aris nang may panibagong lakas. Hindi ako babalik para lamang ayusin ang system niyo, Colonel. Babalik ako para bawiin ang lahat ng pag-aari ko. Ang pangalan ko, ang karangalan ko, at ang bawat gabing ninakaw sa akin ni Enzo Galvez. Sa kabila ng madilim na langit at baha sa labas, ang loob ng mansyon ng mga Reyes
ay tila isang paraiso ng ginto at kristal, ang bango ng mamahaling pabango at ang tunog ng mga baso ng alak na nagtatamaan ay pumupuno sa bulwagan. Naroon ang mga pinakamataas na opisyal ng militar, suot ang kanilang mga pinakamagara at naggagandahang uniforme, lahat ay nagtitipon para sa isang layunin, ang ipagdiwang ang pag-akyat sa tungkulin ni Commander Enzo Galvez. Si Enzo ay nakatayo sa gitna ng silid, ang kanyang dibdib ay nakabuswak sa yabang habang suot ang kanyang puting dress uniform. Sa tabi niya ay si Monica, suot ang isang pulang bestida na kasing ningning ng mga hiyas sa kanyang leeg. Ang bawat sulyap ni Monica kay Enzo ay puno ng pag-aari. Isang tagumpay na nakuha niya mula sa isang babaeng hindi man lang niya itinuturing na tao. Congratulations, Commander, wika ng isang matandang general habang tinatapik ang balikat ni Enzo. Ang Project Banyuhay ang pinakamalaking ambag sa seguridad ng bansa sa huling dekada. Napakatalino mo para makabuo ng ganoong klaseng algorithm. Ngumiti si Enzo. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kagalakan. Salamat, sir. Maraming gabi ng puyat at sakripisyo ang inilaan ko para rito. Lahat ay para sa bayan. Hindi kalayuan. Isang grupo ng mga kababaihan ang nagbubulungan habang nakatingin sa magkasintahan. Narinig niyo ba? Sa wakas ay hiniwalayan na niya ang asawa niyang taga-probinsya. Bulong ng isa, ang kanyang boses ay puno ng pangungutya. Tumawa ng mahinhin si Monica, sapat na para marinig ng mga nasa paligid. Oh, please, huwag niyo nang banggitin ang babaeng yon. Isipin niyo na lang, paano makakasabay ang isang hamak na labandera sa ganitong uri ng pagtitipon? Para siyang isang mantsa sa malinis na uniforme ni Enzo. Mabuti na lang at natauhan na ang asawa ko. Humalakhak si Enzo at hinapit ang baywang ni Monica. Huwag niyo nang alalahanin si Tessa. Malamang ay nasa bus na yon ngayon, pabalik sa lugar na pinanggalingan niya. Doon siya nararapat, kasama ang mga kapwa niya walang pinag-aralan. Ngunit sa gitna ng tawanan at pagdiriwang, isang opisyal ang mabilis na lumapit kay Enzo. Ang mukha nito ay puno ng pagkabahala. Commander, kailangan niyo pong makita ito. May problema sa command center. Agad na nagpaalam si Enzo at nagtungo sa isang pribadong silid kung saan nakalagay ang mga monitor ng defense system. Ang screen ay puno ng mga pulang babala. Ang mga linya ng code na dati ay maayos na dumadaloy ay tila nagwawala. Nagkakabuhol-buhol sa harap ng kanyang mga mata. Ano no ito? Bakit nagkakaroon ng error? Tanong ni Enzo. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Hindi namin alam, sir. Mukhang may logic bomb na na-activate sa loob ng core program. Kung hindi ito maaayos, magsasara ang lahat ng communication towers natin sa loob ng 48 oras. Paliwanag ng technician. Sinubukan ni Enzo na i-type ang kanyang admin password. Ang mga daliri niya ay nagpapawis na sa loob ng kanyang puting guwantes. Ngunit sa bawat pagpindot niya sa keyboard, ang computer ay naglalabas lamang ng isang mensahe. Access denied. Invalid signature. Dito na naramdaman ni Enzo ang isang malamig na takot na gumagapang sa kanyang likuran. Naalala niya ang mga gabing nakikita niya si Tessa na tahimik na nagtatrabaho sa kanyang lumang laptop. Akala niya ay naglalaro lamang ito o nagsusulat ng liham. Hindi niya kailanman binigyang pansin ang mga komplikadong simbolo na tila mga tula sa screen ng asawa. Commander, kayo ang gumawa nito, hindi ba? Siguradong alam niyo ang bypass code. Desperadong sabi ng technician. Napalunok si Enzo. Ang kanyang lalamunan ay tila tinutubuan ng mga tinik. Ang lahat ng papuri, ang mga medalya, at ang karangalang tinatamasa niya sa kabilang silid ay nakabase sa isang kasinungalingang unti-unti nang nabubunyag. Hindi niya alam kung paano ayusin ang system dahil hindi naman siya ang tunay na utak sa likod nito. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa command center bago muling bumukas at magpakita ng isang imahe sa gitna ng main screen.
Isang anino ng isang babaeng nakasuot ng korona at sa ilalim nito ay may nakasulat na mga salita sa matandang Tagalog. Ang hiram na liwanag ay laging bawiin ng tunay na araw. Sino ang gumagawa nito? Sigaw ni Enzo. Ang kanyang muka ay kasing puti na ng kanyang uniforme. Sa gitna ng kanyang galit at takot, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number ang tumatawag. Sa panginginig ng kanyang kamay, sinagot niya ito. Walang nagsalita sa kabilang linya sa loob ng ilang segundo. Tanging ang tunog ng malakas na ulan at ang banayad na paghampas ng mga alon ang naririnig. At pagkatapos, isang boses ang narinig niya. Isang boses na akala niya ay kailanman ay hindi na niya muling maririnig. Ngunit ngayon ay tila nagmumula sa kailaliman ng isang nagbabagang bulkan. Kumusta ang party, Enzo? Masarap ba ang alak ng kataksilan? Hindi mo na kailangang malaman kung nasaan ako, Enzo. Ang dapat mong malaman ay kung ano ang mawawala sa iyo sa loob ng 48 oras. Ang boses ni Tessa sa kabilang linya ay hindi na ang boses ng asawang nanginginig sa takot at nagmamakaawa para sa pag-ibig. Ito ay isang boses na kasing tigas ng asero. Isang boses na may awtoridad na tila kayang magpaguho ng mga bundok. Tessa, anong pinagsasabi mo? Nakasyabo ka ba? Nasaan ka? Bumalik ka rito at ayusin mo ang ginawa mo sa computer ko. Sigaw ni Enzo. Ang kanyang mukha ay namumula na sa galit habang pilit na itinatago ang boses sa mga tauhan sa command center. Ang computer mo, Enzo? Isang mahina at mapait na tawa ang narinig mula kay Tessa. Iyan ang pagkakamali mo. Akala mo, dahil kinuha mo ang mga papel ko, kinuha mo na rin ang utak ko. Ang system na ipinagmamalaki mo ay parang isang tapat na aso. Kilala nito ang amoy ng kanyang tunay na Panginoon. At ikaw ay isang estranghero lamang na nagnanakaw ng pagkain sa pinggan ng iba. Bago pa man makasagot si Enzo, pinutol na ni Tessa ang tawag. Sa loob ng isang lihim at napakalaking pasilidad na nakabaon sa ilalim ng isang bundok sa labas ng Maynila, dahan-dahang ibinaba ni Tessa ang kanyang telepono. Ang paligid niya ay puno ng malalaking screen na nagpapakita ng mga satellite feed at komplikadong matrix ng depensa ng bansa. Ang bawat scientist at sundalo sa loob ng silid ay nakatayo ng matuwid. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa babaeng kapapasok pa lamang. Dahan-dahang hinubad ni Tessa ang kanyang basang duster. Ang tela nito, na puno ng putik at dumi mula sa lansangan, ay bumagsak sa sahig. Isang simbolo ng kanyang lumang buhay na iniwan na niya sa ulan. Isang babaeng assistant ang lumapit at iniabot sa kanya ang isang puting lab coat na may bordadong pangalan sa kaliwang bahagi ng dibdib. Dr. Teresa Valdez, Chief Architect. Habang isinusuot niya ang lab coat, naramdaman ni Tessa ang bigat ng telang ito. Hindi ito tulad ng apron na suot niya habang nagluluto para kay Enzo. Ang coat na ito ay simbolo ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang sakripisyo at ng kanyang pagbabalik. Isinuot niya ang kanyang salamin at sa isang sandali, ang bawat bakas ng pagiging hamak na asawa ay naglaho. Doktora, handa na ang lahat. Ulat ni Colonel Aris na nasa tabi niya. Nakalak na ang lahat ng satellite access ni Captain Galvez. Sa loob ng command center, wala na silang nakikita kundi mga error messages. Lumapit si Tessa sa main console. Ang kanyang mga daliri ay sumayaw sa ibabaw ng holographic keyboard. Sa bawat pindot niya, ang mga pulang babala sa screen ay unti-unting nagiging kulay asul, ang kulay ng kanyang control. I-activate ang protocol, Banyuhay Reverse. Utos ni Tessa. Ang kanyang boses ay nangingibabaw sa katahimikan ng laboratorio. Huwag niyo munang patayin ang system sa command center. Hayaan niyo silang makita ang pagguho ng bawat pader na itinayo nila sa ibabaw ng mga kasinungalingan. Gusto kong panoorin ni Enzo kung paano siya unti-unting nagiging walang kwenta sa harap ng mga taong niloloko niya. Doktora,
pag-aalangan ng isang senior scientist. Ang admiral ay nagtatanong na kung bakit biglang nagbago ang command signature ng Project Banyuhay. Ano ang isasagot namin? Tumingin si Tessa sa malaking monitor kung saan makikita ang isang live feed ng party ni Enzo. Nakita niya roon si Monica na masayang nakikipagtawanan. Walang kamalay-malay na ang kanyang groom-to-be ay pawis na sa takot sa kabilang silid. Sabihin niyo sa kanila. Wika ni Tessa, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang kakaibang liwanag. Sabihin niyo na ang tunay na may-ari ay bumalik na para bawiin ang kanyang korona at sino mang humarang ay madadamay sa pagbagsak. Biglang tumunog ang isang alarm sa loob ng pasilidad. Isang hindi inaasahang presensya ang nakita sa radar na papalapit sa kanilang lihim na lokasyon. Doktora, may humahabol sa signal natin, ulat ng technician. Isang tao mula sa loob ng pamilya Reyes ang sumusubok na i-hack ang ating location encryption. Napakunot ang noo ni Tessa. Alam niyang hindi ito si Enzo. Masyadong mahina ang utak nito para sa ganitong level ng teknolohiya. May iba pang nagmamasid. Hayaan niyo siyang pumasok, sabi ni Tessa nang may malamig na ngiti. Buksan niyo ang pinto para sa kanya. Gusto kong makita niya kung gaano kalalim ang hukay na hinukay nila para sa kanilang sarili. Sa loob ng command center na nababalot ng malamig na liwanag ng mga monitor, ang mga daliri ni Enzo ay hindi tumitigil sa panginginig. Paulit-ulit niyang idinedayal ang numero ni Tessa. Bawat ring ng telepono ay tila isang tibok ng pusong malapit nang sumabog sa takot. Ngunit ang tanging sumasagot sa kanya ay ang mekanikal na boses ng operator na nagsasabing hindi maabot ang subscriber. "Damn it, Tessa! Sagutin mo ang tawag ko! Huwag kang maglaro ng ganito!" Pagmumura ni Enzo sa hangin. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon, isang tono na malayo sa mapagmataas na opisyal na humamak sa kanyang asawa ilang oras pa lamang ang nakalilipas. Sa kanyang isipan, naniniwala pa rin siya na kaya niyang pasunurin si Tessa. Akala niya, ang pananakot at ang pagpaparamdam ng kawalan ng halaga ay sapat na para bumalik ang babae sa kanyang paanan, handang ayusin ang lahat ng kanyang problema. Hindi niya matanggap na ang hamak na asawa na kanyang pinalayas ay ang tanging taong may hawak ng kanyang kapalaran. Dahil sa sobrang pagkabalisa, iniwan ni Enzo ang command center at mabilis na nagmaneho patungo sa kanilang dating bahay. Umaasa siya na makikita niya roon si Tessa, marahil ay nakaupo sa sahig at umiiyak, naghihintay ng kanyang tawad. Ngunit pagdating niya, tanging ang katahimikan at ang dilim ang sumalubong sa kanya. Pumasok siya sa loob ng bahay at agad na nagtungo sa maliit na silid na ginagamit ni Tessa. Doon, nakita niya ang mga bakas ng 10 taon ng kanilang pagsasama. Ang mga libro ni Tessa, ang mga lumang notebook na puno ng mga komplikadong equation na dati ay binaliwala niya, at ang amoy ng sampagitan na palaging suot ng kanyang asawa. Sa gitna ng kanyang paghahanap, nakita ni Enzo ang isang maliit na scrapbook sa ilalim ng kama. Binuklat niya ito, umaasang makakita ng mga password o blueprint. Ngunit sa halip, ang nakita niya ay ang mga listahan ng kanyang mga paboritong bagay. Ang gusto niyang kape, ang paborito niyang kulay ng kurbata, ang mga petsa ng kanyang mga mahahalagang appointment. Sa bawat pahina, naroon ang sulat kamay ni Tessa na puno ng pagmamahal. Napahinto si Enzo sa isang pahina na may pamagat na "Ang aking mga pangarap." Nakasulat doon ang isang simpleng pangungusap. Gusto kong makitang masaya si Enzo sa kanyang pangarap, kahit ako ay manatili na lamang sa kanyang anino. Isang kakaibang kirot ang naramdaman ni Enzo sa kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon, itinanong niya sa kanyang sarili, ano nga ba ang paboritong kulay ni Tessa? Ano ang kanyang mga pangarap na hindi konektado sa akin? At sa kanyang pangingilabot, na-realize niya na wala siyang alam tungkol sa babaeng 10 taon niyang nakapiling.
Ang bawat tagumpay niya ay itinayo sa ibabaw ng isang taong hindi niya kailanman sinubukang kilalanin. Commander Galvez, ang boses ni Monica, ay parang isang latigo na pumunit sa katahimikan. Nakatayo ang babae sa pintuan. Suot ang kanyang mamahaling bestida. Ang mukha ay puno ng pagkairita at pandidiri na paligid ng lumang bahay. Ano ang ginagawa mo rito? Ang lahat ng mga bisita ay nagtatanong na kung nasaan ang bayani ng gabi. At ang sabi ni Papa, nagkakagulo raw sa GHQ dahil nawala ang lahat ng files sa server mo. Ano ba ang nangyayari, Enzo? Sigaw ni Monica. Ang kanyang boses ay walang bakas ng pag-alala, kundi puro panunumbat. Monica, may technical problem lang. Maaayos ko rin ito. Pagsisinungaling ni Enzo, ang kanyang boses ay tila isang basag na kristal. Dapat lang, dahil hindi ako magpapakasal sa isang talunan. Ang pinakasalan ko ay ang architect ng Project Banyuhay, hindi isang opisyal na hindi man lang kayang protektahan ang sarili niyang computer. Wika ni Monica, bago tinalikuran si Enzo ng may matinding pagmamaliit. Doon ay lalong naramdaman ni Enzo ang bigat ng kanyang sitwasyon. Ang babaeng ipinalit niya kay Tessa ay hindi siya mahal. Mahal nito ang kanyang ranggo, ang kanyang titulo, at ang kanyang kapangyarihan. Bumalik si Enzo sa kanyang opisina, ngunit laking gulat niya nang makita ang isang puting sobre na nasa ibabaw ng kanyang lamesa. Mayroon itong opisyal na selyo ng General Headquarters. Sa panginginig ng kamay, binuksan niya ang sobre at binasa ang laman nito. Ang kanyang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Ang sulat ay isang formal na abiso na siya ay isa sa ilalim sa isang administrative investigation dahil sa hinala ng intellectual property fraud at national security breaches. Ang lahat ng kanyang mga assets ay pansamantalang ilolak habang isinasagawa ang investigasyon. Ngunit ang higit na nakapagpabagsak sa kanya ay ang huling linya ng sulat. Lahat ng orihinal na digital signatures ng Project Banyuhay ay natuklasang hindi sa inyo, kundi sa isang taong may codename na The Queen. Isusumit ang pinal na report sa loob ng 48 oras. Nabitawan ni Enzo ang sulat. Ang mga files sa kanyang computer ay hindi lamang nakalak. Ang mga ito ay tuluyan ng binura na tila ba ang kanyang 10 taon na pagpapanggap ay wala ring iniwan na kahit anong bakas. Tessa, ano ang ginawa mo? Bulong niya habang ang bawat ilaw sa kanyang opisina ay isa-isang namamatay. Iniiwan siya sa gitna ng isang nakabibiyinging kadiliman. Ang bulwagan sa ilalim ng bundok ay malamig at tahimik. Isang lugar kung saan ang mga lihim ng bansa ay binabantayan ng mga taong walang pangalan. Si Tessa ay nakaupo sa gitna ng isang malaking mesa. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang holographic display ng mga susunod na hakbang ng kanyang plano. Sa kabilang dulo ng mesa ay nakaupo ang matatas na opisyal ng General Headquarters, kabilang na ang mismong Chief of Staff at ang matandang kaibigan ng kanyang ama, si General Bautista. Dr. Valdez, ang buong Department of National Defense ay humihingi ng tawad sa pagkakabura ng iyong pangalan sa proyekto. Handa kaming arestuhin si Captain Galvez ngayon din, wika ni General Bautista. Ang kanyang tinig ay puno ng paggalang na tila ba ay nakikipag-usap sa isang tunay na reyna. Ngunit si Tessa ay nanatiling kalmado. Isang manipis na ngiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi. Hindi, General. Hindi natin siya aarestuhin. Pa, nagkatinginan ang mga opisyal sa silid. Pare-parehong may bahid ng pagtataka sa kanilang mga mukha. Bakit po, Doktora? Ang kanyang ginawa ay isang malinaw na pagtataksil sa bayan at pagnanakaw ng intelektual na pag-aari. Tanong ni Colonel Aris. Tumayo si Tessa at naglakad patungo sa isang malaking bintana na nakaharap sa mga linya ng server. Ang asul na liwanag mula rito ay nagpapaliwanag sa kanyang muka na dati ay laging nakayuko at puno ng takot. Kung arestuhin natin siya ngayon, General,
Ang pagbagsak niya ay magiging isang balitang pilit itatago ng mga Reyes para protektahan ang kanilang pangalan. Ang parusa niya ay magiging mabilis. Marahil ay isang tahimik na pagkasibak sa pwesto. Iyon ba ang katumbas ng 10 taon kong pananahimik habang inaangkin niya ang bawat butil ng aking pawis at talino? Lumingon si Tessa at sa kanyang mga mata ay nag-aapoy ang isang malamig at kalkuladong galit. Hayaan siyang ikasal. Hayaan niyo siyang tumayo sa harap ng mga pinakamataas na uri sa lipunan na ipinagmamalaki ang mga medalyang hindi niya pinaghirapan. At kapag nasa rurok na siya ng kanyang pagmamayabang, doon ko siya ibabagsak. Isang katahimikan ang bumalot sa buong silid. Walang sino man ang sumalungat. Nakikita nila sa mga mata ni Tessa ang isang katarungan na higit pa sa batas militar. Ito ay katarungan ng isang taong inalisan ng dangal. Kinaumagahan, malayo sa lihim na pasilidad ng gobyerno, isang babaeng may malaking sunglasses at nakaayos ang buhok sa isang eleganteng bun ang pumasok sa isang pinakasikat na butik sa lungsod. Si Tessa, na hindi na ang gusgusin at nakayapak na babae mula sa nakaraang gabi, ay nakasuot ng isang simpleng ngunit napakamahal na puting dress. Ang kanyang bawat galaw ay may taglay na biyaya at kumpiyansa. Sa kabilang bahagi ng butik, naroon si Monica. Nagmamaktol ito habang inaanggilan ang mga sales lady dahil hindi nito mahanap ang perpektong sapatos para sa kanyang kasal. Bakit ba ang papangit ng mga sapatos niyo ngayon? Alam niyo bang ikakasal ako kay Commander Galvez? Ang sapatos na ito ay isusuot ko habang umaakyat sa pedestal ng tagumpay. Bigyan niyo ako ng mas maganda. Habang nagwawala si Monica, dahan-dahang lumapit si Tessa sa display shelf. Kinuha niya ang isang napakagandang pares ng pulang sapatos, ang pinakamahal at pinaka-espesyal na sapatos sa buong tindahan, na tila ba ginawa para sa isang taong hindi natatakot iwan ang kanyang mga yapak sa mundo. Napansin ni Monica ang sapatos at agad na lumapit. "Excuse me, ako ang unang nakakita niyan. At sigurado akong hindi mo yan afford." Mayabang na wika niya kay Tessa, hindi nakikilala ang babaeng nakatayo sa kanyang harapan. Humarap si Tessa, at kahit na nakatago ang bahagi ng kanyang mukha sa likod ng sungglasses, ang kanyang ngiti ay nagpadala ng panginginig sa gulugod ni Monica. Ang sapatos, Miss Reyes, ay parang isang lalaki. Malumanay ngunit matalim na sagot ni Tessa. Maaring maganda itong tingnan sa labas, ngunit kung hindi ito nararapat sa iyo, masusugatan lamang ang iyong paa. Maari mo itong angkinin, ngunit hindi kailanman magiging komportable ang paglalakad mo rito. Bago pa makasagot si Monica, inilabas ni Tessa ang itim na card at iniabot ito sa manager ng butik, na agad namang yumukod ng may matinding paggalang nang makita ang selyo sa card. "I-wrap niyo ito," utos ni Tessa. Hindi inaalis ang tingin sa naguguluhang si Monica, dahil ang taong matagal na naglakad ng nakayapak sa putik ay nararapat sa isang bagay na mag-aangat sa kanya mula sa dumi. Umalis si Tessa na dala ang sapatos, iniwang naiinis at tulala si Monica. Ngunit habang naglalakad siya palabas ng mall, napansin ni Tessa ang isang pamilyar na anino. Isang matangkad na lalaking nakasuot ng simpleng jacket ang nagmamatyag sa kanya mula sa di kalayuan. Nang lumingon si Tessa, ang lalaki ay tumango ng bahagya bago naglaho sa gitna ng karamihan. Ang gabi, bago ang kasal, ay isang gabi ng matinding pagkakaiba. Sa mansyon ng mga Galvez, na hindi kalayuan sa Marangyang Hotel kung saan gaganapin ang kasal, si Doña Consuelo ay nakaupo sa harap ng kanyang malaking salamin. Habang pinapahira ng kanyang katulong ang kanyang buhok ng mamahaling langis, hindi niya mapigilang umiyak. Ngunit ang kanyang mga luha ay hindi para sa kasal ng kanyang anak. Ito ay mga luha ng pagkabalisa at takot. Nakita niya si Enzo kanina, tulala at mukhang pagod na pagod. Wala na ang maangas na postura nito. At ang mas malala, narinig niya ang usapan ni Enzo sa telepono tungkol sa mga account na naka-freeze.
at ang papalapit na imbestigasyon. Ang kayamanang pilit niyang ipinaglaban, ang pangarap na umangat sa lipunan sa pamamagitan ng pag-alis sa basurang asawa ng kanyang anak, ay tila isang kastilyong buhangin na tinatangay ng alon. Diyos ko, hindi pwedeng mawala ang lahat ng ito. Bulong ng matanda. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa salamin. Kung kailangan kong lumuhod sa mga Reyes, bukas para hindi iwan si Enzo, gagawin ko. Hindi ako babalik sa pagiging isang hamak na tagapaglaba. Sa isip ni Doña Consuelo, ang kaligtasan nila ay nakasalalay sa pamilya ng bagong nobya. Hindi niya alam na ang tunay na may hawak ng kanilang kapalaran ay ang babaeng itinaboy niya nang walang sapin sa paa. Sa kabilang dako, sa loob ng ligtas at tahimik na silid ng laboratorio, si Tessa ay nakaupo sa isang mahabang mesa kasama ang kanyang team ng mga scientist. Walang malaking handaan, walang mga mamahaling damit. Ang tanging nasa hapag ay mga simpleng pagkain, kanin, isda, at ang paborito niyang nilagang baka. Ito ang kanyang pamilya ngayon. Ang mga taong hindi tumitingin sa kanya bilang isang asawa lamang, kundi bilang isang henyong karapat-dapat igalang. Para sa muling pagbabalik ng Reyna, wika ni Colonel Aris habang itinataas ang isang baso ng tubig, isang simpleng pagpupugay na mas taos-puso kaysa sa kahit anong champagne na ininom sa party ni Enzo. Ngumiti si Tessa at itinaas din ang kanyang baso. Ngunit sa ilalim ng kanyang ngiti ay naroon ang isang malalim na pagmuni-muni. Nang matapos silang kumain, nagtungo siya sa isang maliit na silid na puno ng mga libro at kagamitan ng kanyang ama. Doon, sa harap ng isang kupas na larawan ni Dr. Julian Valdez, nagsindi siya ng isang maliit na kandila. "Papa!" Bulong niya. Ang kanyang boses ay malambot at puno ng pangungulya. "Bukas, tatapusin ko na ang kasinungalingan. Susuwayin ko ang isa sa mga bilin mo. Hindi na ako mananatili sa dilim." Pinagmasdan niya ang apoy ng kandila na sumasayaw sa hangin. "Ibinigay ko kay Enzo ang lahat dahil akala ko iyon ang ibig sabihin ng pag-ibig, ang paglimot sa sarili para sa ikatataas ng taong mahal mo. Pero natutunan ko ang pinakamasakit na aral. Ang pag-ibig na walang paggalang ay isang magandang lason. Patawarin mo ako, Papa, dahil bukas, hindi lang ako kukuha ng hustisya. Kukunin ko ang aking buong pagkatao." Habang nakatingin si Tessa sa larawan ng kanyang ama, ang lalaking nakasuot ng jacket na sumusunod sa kanya sa mall ay tahimik na nakatayo sa labas ng laboratorio, nakikipag-usap sa isang bantay. Iniabot ng lalaki ang isang maliit na sobre na may selyo ng pamilya Valdez, isang sobreng naglalaman ng huling lihim na ipinagkatiwala ng ama ni Tessa bago ito mamatay. Samantala, sa isang hotel room na madilim at tahimik, ang cellphone ni Enzo ay biglang nag-ilaw. Isang mensahe ang pumasok. Ang kanyang puso ay halos lumabas sa dibdib nang basahin niya ito. Hindi ito galing kay Tessa, kundi mula sa isang unknown sender. Ang mensahe ay binubuo lamang ng 3 salita, ngunit sapat na ito upang pawiin ang huling patak ng pag-asa sa kanyang kaluluwa. Handa na ba ang magnanakaw para sa kanyang silya elektrika? Napasabunot si Enzo sa kanyang buhok. Ang pawis ay malamig na tumutulo sa kanyang noo. Bukas ang kanyang kasal. Bukas sana ang pinakamasayang araw ng kanyang buhay. Ngunit ngayon, ang araw ng kanyang kasal ay tila araw ng kanyang pagbitay. Ang araw ay sumikat ng walang bakas ng ulan mula sa nakaraang mga gabi. Ang simbahan ng San Agustin ay ginayakan ng libu-libong puting rosas at mga mamahaling tela. Ang bawat upuan ay inilaan para sa mga pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Mga senador, mga general, at mga kilalang negosyante. Ito ang kasal ng dekada, ang pagsasanib ng pamilya Reyes at ng tinaguriang bayani ng teknolohiya, si Commander Enzo Galvez. Sa harap ng altar, nakatayo si Enzo. Suot niya ang kanyang pinakamagarang puting uniforme. Ang kanyang dibdib ay puno ng mga medalya
na kumikinang sa ilalim ng mga chandelier. Ngunit sa likod ng kanyang pilit na ngiti, ang kanyang mga mata ay balisa, patuloy na nagpapabalik-balik sa malaking pinto ng simbahan at sa kanyang telepono na nakatago sa kanyang bulsa. Ang mensaheng natanggap niya kagabi ay tila isang multo na bumubulong sa kanyang tainga. Sa unang hanay ng mga upuan, nakaupo si Doña Consuelo, suot ang isang marangyang asul na gown na halos hindi siya makahinga dahil sa higpit. Nakangiti siya sa mga bisita, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang mahigpit na nakahawak sa kanyang pamaypay. Ang takot na mawala ang karangyaan ay nag-iiwan ng malamig na pawis sa kanyang likod. Tumunog ang kampana ng simbahan. Ang malaking pinto ng gawa sa kahoy ay unti-unting bumukas. Ang musika mula sa orkestra ay pumuno sa hangin. Isang klasikong piyesa na nagbabadya ng pagdating ng nobya. Pumasok si Monica, kumikinang sa kanyang mamahaling gown na puno ng Swarovski crystals habang inaakay ng kanyang amang admiral. Ang lahat ay nakatingin sa kanya, puno ng paghanga. Ngunit bago pa man makarating si Monica sa gitna ng pasilyo, isang malakas na ingay mula sa labas ang bumasag sa musika. Ang tunog ng sunod-sunod na sirena at ang dagundong ng mga military convoy ay nagpatigil sa lahat. Ang orkestra ay tumigil sa pagtugtog. Ang mga bisita ay nag-umpisang magbulungan at magtayuan. Ano ang nangyayari? Tanong ng admiral. Ang noo ay nakakunot sa galit habang nakatingin sa labas ng bukas na pinto. Si Enzo ay napalunok ng matindi. Ang kanyang tuhod ay nagsimulang manginig. Mula sa liwanag sa labas ng pinto, isang grupo ng mga armadong sundalo mula sa military police ang pumasok, nahahati sa dalawang linya upang gumawa ng daan. At sa gitna nila, lumakad ang isang babae. Hindi siya nakasuot ng basang duster o namumutik na damit. Si Tessa ay naglalakad ng may sukdulang dignidad. Suot ang isang itim na uniforme ng General Staff, isang uniformeng nakareserba lamang para sa mga pinakamataas na miyembro ng Defense Council. Sa kanyang balikat ay nakakabit ang 3 bituin, mas mataas kaysa sa ranggo ng asawa ni Monica. Ang sapatos na binili niya sa mall ay pumapadyak ng may awtoridad sa marmol na sahig. Ang mga bisita ay natahimik. Ang ilan sa mga general na nakakakilala sa uniformeng iyon ay automatikong sumaludo na lalong nagpalaki sa mga mata ng mga taong hindi nakakakilala sa kanya. Sino yan? Bulong ni Monica. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit dahil ninakaw ang kanyang sandali. Ngunit nang makita ni Doña Consuelo ang mukha ng babae, ang pamaypay na hawak niya ay nahulog sa sahig. Tessa? Bulong niya tila nakakita ng multo mula sa pinakamasamang bangungot. Huminto si Tessa sa gitna ng aisle, ilang metro mula kina Enzo at Monica. Ang kanyang mga mata ay malamig. Walang bakas ng pagmamahal na dating inilaan niya para sa lalaking nasa altar. Ipagpaumanhin ninyo ang aking pagkaantala. Wika ni Tessa, ang boses ay matalas at malinaw na umalingaw-ngaw sa buong simbahan. Ngunit bilang chief architect ng Project Banyuhay at bilang tunay na may-ari ng teknolohiyang ipinagmamalaki ng pamilyang ito, narito ako upang bawiin ang aking mga regalo. Tumingin si Tessa kay Enzo at sa sandaling iyon, alam ni Enzo na ang kanyang langit ay tuluyan ng bumagsak. Ang hangin sa loob ng simbahan ay tila naubos. Itigil ang kasal, utos ni Tessa, hindi kumukurap. Dahil ang lalaking nakatayo dyan ay walang iba, kundi isang magnanakaw. Ang salitang magnanakaw ay umalingaw-ngaw sa mataas na kisame ng simbahan, tila isang sumpa na tuluyang bumasag sa ginintuang pangarap ni Enzo. Ang mga bisita ay nag-umpisang mag-ingay, isang dagat ng pagtataka, galit at tsismis. Ano ang ibig sabihin nito? Guards, palabasin niyo ang babaeng yan. Sigaw ng admiral ang ama ni Monica, habang padabog na humakbang palapit kay Tessa. Ang kanyang muka ay namumula sa matinding kahihiyan. Ngunit ang mga sundalong nasa paligid ni Tessa ay hindi gumalaw.
Sa halip, si Colonel Aris ay humakbang paharap. Hawak ang isang makapal na folder. Admiral Reyes, may utos mula mismo sa Office of the President at sa Secretary of National Defense. Ang babaeng nasa harapan niyo ay si Dr. Teresa Valdez, ang tunay na lumikha ng Project Banyuhay. At siya ay may buong kapangyarihan sa anumang investigasyon. Nanlaki ang mga mata ng Admiral. Napatingin siya kay Enzo na ngayon ay namumutla at tila hindi makatayo ng tuwid. Enzo, totoo ba ito? Banta ng matanda. Hindi makapagsalita si Enzo. Ang lalamunan niya ay tila tinubuan ng mga tinik. Tumingin siya kay Tessa. Umaasang makikita niya ang bahagyang awa na madalas niyang abusuhin noon. Ngunit ang mga mata ni Tessa ay kasing lamig ng yelo. Lumapit si Tessa ng dahan-dahan. Bawat hakbang ng kanyang pulang sapatos ay tila mga pako na ibinabaon sa kabaong ni Enzo. Tumigil siya sa tapat ng altar. 10 taon, Enzo. Malamig na simula ni Tessa. 10 taon akong nagtago sa dilim. Ako ang nag-isip. Ako ang nagpuyat. Ako ang bumuo ng lahat ng papuri na isinasabit mo sa iyong dibdib. Habang ikaw, ang tanging ginawa mo ay ang nakawin ng aking mga papel habang ako ay nagluluto para sa iyo. Tessa, wag naman dito. Mag-usap tayo. Bulong ni Enzo, ang boses ay nanginginig. Tuluyan nang nawala ang kanyang kayabangan. Isang matunog na tawa, mapait at puno ng pagkadismaya, ang lumabas sa labi ni Tessa. Mag-usap? Tulad ng pakikipag-usap mo sa akin nang bigyan mo ako ng annulment papers? Tulad ng pagpapakain mo sa akin ng mga panlalait bago mo ako pinalayas sa gitna ng ulan? Nagulat ang lahat. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan tungkol sa kung paano pinalayas si Tessa. Sa gilid ng simbahan, nakita ni Tessa si Doña Consuelo na pilit nagtatago sa likod ng mga upuan. Ang mukha ay basang-basa ng pawis at takot. Humarap si Tessa kay Monica na ngayon ay nanginginig sa galit at kahihiyan. Monica, ipinagmamalaki mo na pinakasalan mo ang isang henyo, isang lalaking kayang protektahan ng bansa. Pero ang totoo, pinakasalan mo ang isang lalaking hindi man lang alam kung paano ayusin ang sarili niyang laptop kapag naghang. Hindi totoo yan, sigaw ni Monica. Pilit inaabot ang braso ni Enzo. Enzo, sabihin mong nagsisinungaling siya. Pero nanatiling tahimik si Enzo, nakayuko. Ito ang huling katibayan na kailangan ng lahat. Sa isang mabilis na kilos, inabot ni Tessa ang kwelyo ni Enzo. Sa harap ng lahat, walang anumang pag-aalinlangan, sa pilitang hinablot ni Tessa ang medalya ng Project Banyuhay na nakasabit sa dibdib nito. Ang tunog ng pagkapunit ng tela ay sinundan ng pagkalaglag ng mga bituin sa balikat ni Enzo. Ang mga ito ay hindi sa iyo. Hindi ka isang commander. Hindi ka isang bayani. Ikaw ay isang taong nabuhay sa pawis ng iba. Wika ni Tessa. Ang kanyang boses ay hindi sumisigaw, ngunit tagos sa buto. Itinapon niya ang medalya at ang mga bituin sa sahig. Saktong tumama sa paanan ni Doña Consuelo na unti-unting napapaluhod. Bumaling si Tessa kay Colonel Aris. Colonel, maaari niyo na siyang basahan ng kanyang mga karapatan. Pinalibutan ng mga sundalo si Enzo. Habang inilalagay ang posas sa kanyang mga kamay, ang mga flash ng kamera mula sa mga media na palihim na nakapasok ay nagliwanag sa buong simbahan. Ang kasal ng dekada ay naging pagbagsak ng dekada. Bago pa man siya tuluyang mailabas, lumingon si Enzo kay Tessa, may luha sa kanyang mga mata. Tessa, minahal kita. Tinitigan siya ni Tessa at sa pagkakataong ito, may ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiti ng kalayaan. Maaring minahal mo ako, Enzo, pero mas minahal mo ang sarili mo. At ngayon, naiwan kang mag-isa. Tumalikod si Tessa at naglakad palabas ng simbahan, hindi na lumingon pabalik. Habang siya ay naglalakad sa red carpet, naririnig niya ang mga iyak ni Doña Consuelo at ang sigaw ni Monica na tinatapik-tapik si Enzo habang isinasakay ito sa military jeep.
Ang langit sa labas ay maaliwalas na at sa unang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, nakahinga si Tessa ng maluwag. Nang mailabas si Enzo mula sa simbahan, ang malaking glass chandelier sa kisame ay tila dahan-dahang humina ang ilaw, kasabay ng pagdilim ng kinabukasan ng pamilya Galvez. Si Monica, na kanina ay kumikinang sa kanyang wedding gown, ay nakatayo ngayon sa gitna ng aisle, nanginginig sa matinding galit at kahihiyan. Enzo! Enzo! Sigaw niya. Pilit na inaabot ang braso ng lalaking kinasasangkapan ng mga sundalo. Sabihin mong hindi totoo yan. Sabihin mong nagsisinungaling ang babaeng yan. Ngunit huli na ang lahat. Ang mga flash ng kamera ay tuloy-tuloy sa pagkuha ng larawan kay Enzo habang inilalagay sa military jeep. Ang mga bisita na kanina ay puno ng paghanga sa pamilya Reyes, ngayon ay nagbubulungan at tila pinandidirihan sila. Monica, ang boses ng Admiral, ama ni Monica, ay umalingaw-ngaw sa simbahan. Tapos na ang lahat. Huwag ka nang magpakatanga sa magnanakaw na yan. Sa isang iglap, tinulak ni Monica ang kanyang ama. Hindi! Hindi pwede! Siya ang tiket ko sa mas mataas na posisyon. Siya ang magpapakasal sa akin. Doon na unti-unting napagtanto ni Monica na ang pag-ibig niya para kay Enzo ay isang ilusyon lamang, isang pagmamahal na nakabase sa ranggo at kapangyarihan. Ngayong wala na si Enzo, wala na rin ang halaga niya. Tiningnan niya ang kanyang wedding gown na tila ba isang kabaong na bumabalot sa kanyang mga pangarap. Samantala, si Doña Consuelo ay nakaupo sa sahig. Ang kanyang marangyang gown ay lukot-lukot. Ang kanyang muka ay basang-basa ng luha at make-up na kumalat. Hawak niya ang medalya at mga bituin ni Enzo na nahulog mula sa kamay ni Tessa. Ang mga ito ay tila mga basag na kristal na nagpapakita ng kanilang pagbagsak. Hindi ito totoo. Hindi kami magiging mahirap uli. Hindi ko kayang bumalik sa pagiging isang hamak na tagapaglaba. Bulong niya. Ang kanyang tinig ay halos hindi na marinig. Ang mga dating kaibigan at kakilala ni Doña Consuelo ay lumalakad lamang sa tabi niya, umiiwas sa kanyang tingin. Tila ba ay isang nakakahawang sakit ang kanyang kahihiyan. Ang mga dating sumasaludo sa kanya ay ngayon ay pinandidirihan na siya. Isang matandang babae na kapitbahay ni Tessa noon sa probinsya ang lumapit at tiningnan si Doña Consuelo nang may pagkaawa. Aba, Doña, naaalala mo pa ba noong pinagtabuyan mo ang aking anak dahil sa tingin mo ay mas mataas ka? Ngayon, ikaw ang nakasalampak sa putik. Ganyan nga ang buhay. Kung ano ang itinanim, siya ring aanihin. Hinayaan lamang ng mga pulis at sundalo na umiyak si Doña Consuelo sa sahig. Ito ang kanyang karma, ang kahihiyan, sa harap ng mga taong dati niyang pinagyayabangan. Ang mga hiyas at yaman ay biglang nawalan ng halaga. Pagkalabas ni Tessa sa simbahan, sinalubong siya ng mga media. Ngunit bago pa man makapagtanong ang sinuman, sumakay siya sa isang government vehicle na may selyo ng national security at mabilis na umalis. Iniwan ang lahat sa gitna ng kanilang kaguluhan. Sa loob ng sasakyan, tumingin si Tessa sa labas ng bintana. Ang mga tao ay nagtitipon sa kalsada, may mga hawak na karatula na sumusuporta sa kanya. Ang kanyang kwento ay mabilis na kumalat. Mula sa isang hamak na asawa, naging reyna siya ng kanilang pag-asa. Isang mensahe ang pumasok sa kanyang telepono. Galing ito kay Lolo Genaro. Binalita na sa TV. Nalaman na ng buong bansa ang iyong pagkabayani. Ang lahat ay ipinagmamalaki ka. Ngunit sa gitna ng tagumpay, naramdaman pa rin ni Tessa ang isang kakaibang kirot sa kanyang puso. Ito ang sakit ng pagpapatawad. Hindi para kay Enzo, kundi para sa sarili niya. Ang 10 taon ng pagtitiis, ang pagtalikod sa kanyang sariling halaga, ang mga iyak na inilihim niya sa ilalim ng kumot. Lahat ng ito ay hindi madaling kalimutan. Ang sasakyan ay nagpatuloy sa pagtakbo, papalayo sa kaguluhan ng kasalan. Habang unti-unting lumiliwanag ang kalangitan, sumikat ang araw,
Isang bagong araw na may dalang pag-asa. Ilang taon kang nanahimik, doktora. Wika ni Colonel Aris na nasa tabi niya. Pero sa isang araw, binalik mo ang dangal ng bansa at ipinakita sa lahat na ang tunay na lakas ay hindi nasa uniforme, kundi sa talino at prinsipyo. Napatingin si Tessa sa kanyang mga kamay. Ngayon, hindi na ito nanginginig sa takot, kundi sa bagong responsibilidad. Maraming taon pa siyang kailangang maghilom, ngunit alam niyang simula pa lamang ito ng kanyang tunay na paglalakbay. Sa isang sulyap sa rearview mirror, nakita niya ang malayo ng simbahan na ngayon ay tila isang maliit na bahagi na lamang ng kanyang nakaraan. Alam niya na ang mga sugat ay hindi basta-basta maghihilom, ngunit ang unang hakbang ay ginawa na niya, ang pagtanggap na siya ay karapat-dapat sa lahat ng ito. Ilang araw ang lumipas mula nang maganap ang kasal ng trahedya. Ang istorya ni Dr. Teresa Valdez, ang silent architect ng Project Banyuhay, ay naging usap-usapan sa buong bansa. Siya ay tinawag na bayani, isang inspirasyon para sa mga kababaihang inapi at binaliwala. Ngunit sa kabila ng mga papuri at paghanga, si Tessa ay nanatili sa tahimik na sulok ng lihim na pasilidad ng gobyerno. Hindi siya nagpahinga. Dire-diretso siyang nagtrabaho upang ganap na ayusin ang system at upang masigurado na ang Project Banyuhay ay ligtas na mula sa anumang pagtatangka ng pagnanakaw. Isang hapon, habang naglalakad siya sa koridor ng laboratorio, tumigil siya sa tapat ng isang malaking bintana na nakaharap sa isang hardin ng mga puno at bulaklak. Hinubad niya ang kanyang salamin at ipinikit ang kanyang mga mata. Sa isipan niya, nakita niya muli ang mukha ni Enzo, ang lalaking minahal niya, ang lalaking sumira sa kanya. Narinig niya muli ang mga salita ng pangungutya ni Doña Consuelo. Ang sakit ay nandoon pa rin, tila isang ugat na malalim na nakabaon sa kanyang puso. Ngunit ngayon, hindi na ito nakakapanghina. Sa halip, ito ay naging gasolina na nagbibigay sa kanya ng lakas. Doktora, wika ni Colonel Aris, lumapit sa kanyang tabi. Gusto niyo bang pumunta sa puntod ng iyong ama? Kailangan niyo rin pong magpahinga. Tumango si Tessa. Alam niyang kailangan niya ito. Kinabukasan, sa isang liblib at tahimik na sementeryo na napapalibutan ng luntiang halaman, nakatayo si Tessa sa harap ng puntod ni Dr. Julian Valdez. Inilapag niya ang isang bungkos ng puting sampagwita, ang paboritong bulaklak ng kanyang ama. Ang simoy ng hangin ay banayad na humahampas, tila yakap ng kanyang ama. "Papa!" bulong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ng kapayapaan. "Ginawa ko na po ang nararapat. Binalik ko na ang karangalan mo at ang sa akin. Patawad kung nagtagal ako." Sa sandaling iyon, isang puting paru-paro ang dahan-dahang lumipad at dumapo sa kanyang balikat. Nanatili ito roon sa loob ng ilang sandali. Tila ba ay nakikinig sa kanyang mga salita. Bago muling lumipad patungo sa asul na kalangitan, naramdaman ni Tessa ang isang kakaibang ginhawa. Ang paru-paro ay tila isang senyales mula sa kanyang ama. Isang paalala na ang lahat ng paghihirap ay may katapusan at ang paggaling ay posible. "Salamat, Papa." Bulong niya muli. Ang kanyang mga mata ay unti-unting lumuluha. Ngunit sa pagkakataong ito ay mga luha ng kapayapaan. Nang bumalik siya sa laboratorio, may bago siyang tingin sa buhay. Hindi na niya hinayaan na ang kanyang nakaraan ang magpabigat sa kanyang kasalukuyan. Nagpasya siyang buksan ang kanyang puso sa mga bagong kaibigan at oportunidad. Isang araw, habang nagtatrabaho siya sa kanyang opisina, may kumatok sa kanyang pinto. Si Lolo Genaro, kasama ang isang batang scientist na kasing edad ni Tessa, ang pumasok. "Teresa, gusto kong ipakilala sa iyo si Engineer Miguel Garcia." Wika ni Lolo Genaro, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tuwa. Siya ang isa sa mga pinakamahusay na batang engineer sa bansa. At alam kong malaki ang maitutulong niyo sa isa't isa sa pagpapaunlad
ng Project Banyuhay. Nag-abot ng kamay si Engineer Miguel. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Doktora Valdez, isang karangalan na makatrabaho ka. Ang iyong istorya ay inspirasyon sa aming lahat. Ngumiti si Tessa, isang tunay at maligayang nangiti. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya na hindi siya nag-iisa. Meron siyang mga kasama na nagtitiwala sa kanyang talino, hindi sa kanyang relasyon. Habang nag-uusap sila, napansin ni Tessa ang isang lalaking tahimik na nakatayo sa labas ng kanyang opisina. Ito ang lalaking nakita niya sa mall. Ang lalaking nagbigay ng sulat kay Lolo Genaro. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, tumango ito at ngumiti ng bahagya bago dahan-dahang lumakad palayo. Hindi niya alam kung sino ito, ngunit naramdaman niya ang isang kakaibang pagprotekta mula sa lalaki. Sa huling bahagi ng araw, habang papalabas si Tessa ng pasilidad, nakita niya ang isang karatula na nakasabit sa bulletin board. Ito ay isang paanyaya para sa isang global conference tungkol sa defense technology na gaganapin sa ibang bansa. Isang pagkakataon upang ibahagi ang Project Banyuhay sa mundo at upang itayo ang kanyang pangalan bilang isang global leader. Doktora, nakita niyo na ba ang paanyaya? Tanong ni Colonel Aris. Ito ang inyong pagkakataon na tuluyang iwanan ang nakaraan at simulan ng isang bagong kabanata. Tumingin si Tessa sa karatula at pagkatapos ay sa kalangitan. Ang kanyang puso ay handa na. Handa na siyang lumipad. Sa loob ng isang madilim at malamig na selda sa kulungan ng militar, nakaupo si Enzo sa isang sulok. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Ang kanyang uniforme ay gusot na. Ang kanyang mukha ay puno ng balbas at ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Wala na ang maangas at mapagmataas na commander. Ang tanging natira ay isang basag na anino ng kanyang dating sarili. Araw-araw, ang mga balita tungkol kay Dr. Teresa Valdez ay umabot sa kanya kung paano niya iniligtas ang bansa, kung paano siya pinapurihan at kung paano siya tinawag na reyna ng teknolohiya. Bawat papuri para kay Tessa ay isang karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Isang paalala ng kanyang mga kasalanan. Isang araw, bumukas ang pinto ng kanyang selda. Pumasok si Colonel Aris kasama ang isang babae. Pag-angat ng kanyang ulo, nanlaki ang mga mata ni Enzo. Si Tessa, ngunit ang babaeng nakatayo sa kanyang harapan ay malayo sa Tessa na kanyang kinilala. Siya ay nakasuot ng isang simpleng itim na blouse at pantalon. Ngunit ang kanyang tindig ay matatag at ang kanyang mga mata ay puno ng isang kakaibang lakas. Wala ng takot o pagmamakaawa sa kanyang mga mata. Tessa, bulong ni Enzo, ang kanyang boses ay nanginginig. Pumunta ka. Naririnig mo na ba? Nagmamakaawa ako. Nagmamakaawa akong patawarin mo ako. Tulungan mo ako. Nawala ang lahat sa akin. Umupo si Tessa sa isang upuan na nasa harap ng rehas. Ang kanyang ekspresyon ay kalmado, ngunit seryoso. Hindi ako pumunta rito para tulungan ka, Enzo. Pumunta ako rito para tapusin ang lahat. Hindi! Hindi! Ako ang asawa mo. Minahal kita. Ginawa ko lang yon para sa ating dalawa. Pagtatangka ni Enzo na manipulahin si Tessa, ang kanyang tinig ay puno ng desperasyon. Gusto ko lang na umangat tayo. Hindi mo ba naiintindihan? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tessa. Ang tayo na sinasabi mo, Enzo, ay isang ilusyon. Ang tanging mahal mo ay ang sarili mo. Ginawa mo lang yon para sa sarili mo. Kinuha ni Tessa ang isang lumang panulat mula sa kanyang bulsa. Isang simpleng panulat na may tatak ng Philippine Navy na ibinigay niya kay Enzo noong una silang nagkatrabaho. Ito ang panulat na ginamit ni Enzo upang pirmahan ang kanyang mga ninakaw na blueprint. Naalala mo ba ito, Enzo? Tanong ni Tessa, hawak ang panulat. Ibinigay ko ito sa iyo. Akala ko, gagamitin mo ito para isulat ang ating mga pangarap. Pero ginamit mo ito
para isulat ang katapusan ng ating pag-ibig. Please, Tessa, bigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon. Alam kong nagkamali ako. Gagawin ko ang lahat para bumalik tayo sa dati. Ako pa rin ang Enzo mo. Pagmamakaawa ni Enzo, pilit na inaabot ang kanyang kamay sa rehas. Tinitigan ni Tessa ang kamay ni Enzo. Ang kamay na dati ay humahaplos sa kanyang buhok. Ang kamay na nagtapon ng kanyang dignidad. Ngayon, ang kamay na yon ay nakakulong sa rehas. Walang kapangyarihan. Ang Enzo na kilala ko ay patay na Enzo. Malamig na sagot ni Tessa. Pinatay mo siya. At ang Tessa na minahal mo, natututunan na siyang huminga ng wala ka. Hindi ko kailangan ng isang lalaking magnanakaw. Hindi ko kailangan ng isang lalaking hindi marunong tumingin sa halaga ng aking puso. Dahan-dahang inilapag ni Tessa ang panulat sa ibabaw ng sahig sa tapat ng rehas ni Enzo. Iyan ang tanging bagay na tunay na pag-aari mo bago ka naging isang magnanakaw. Panatilihin mo iyan para may maalala ka sa tunay na ikaw. Tumayo si Tessa. Ang kanyang mga mata ay nakatingin ng diretso kay Enzo. Walang bakas ng galit, kundi puro kalayaan. Salamat, Enzo. Wika niya. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Dahil sa pananakit mo, natagpuan ko ang sarili ko. Ngayon, malaya na ako. Pagkatapos noon, tumalikod si Tessa at lumabas ng selda, hindi na lumingon pabalik. Naiwan si Enzo na tulala, habang ang panulat na ibinigay ni Tessa ay tila isang ebidensya ng kanyang nawalang dangal. Sa labas, sumalubong sa kanya si Colonel Aris. Mabuti ba ang pakiramdam, Doktora? Oo, Colonel, sagot ni Tessa. Isang mapayapang ngiti ang nakaguhit sa kanyang labi. Ngayon ay handa na akong magpatuloy. Habang papunta sila sa sasakyan, napansin ni Tessa ang isang taxi na dahan-dahang dumaan. Sa loob nito, nakita niya si Doña Consuelo, nakasuot ng simpleng damit. Nagmamadali patungo sa bus terminal. Ang dating marangyang matanda ay ngayon ay isa na lamang ordinaryong mamamayan. Pilit na tinatakasan ang kanyang nakaraan. Ang pamilya Reyes ay tahimik na inalis ang kanilang koneksyon kay Enzo at mabilis na nilinis ang kanilang pangalan. Iniwang nakalutang si Enzo sa gitna ng kanyang pagkakasala. Mula sa madilim na selda at mga pader ng nakaraan, humakbang si Tessa patungo sa isang maliwanag at malaking bulwagan ng isang prestihiyosong unibersidad. Hindi na siya nagtatago. Ang kanyang pangalan, Dr. Teresa Valdez, ay naging simbolo ng lakas, talino, at dignidad para sa maraming kababaihan sa buong bansa. Ngayong araw, siya ang pangunahing tagapagsalita sa isang Women Empowerment Summit. Ang bulwagan ay puno ng mga estudyante, propesor, at mga kababaihang naghahanap ng inspirasyon. Sa unang hanay ng mga upuan, nakita niya si Lolo Genaro at Colonel Aris na tahimik na nakangiti sa kanya. Magandang umaga sa inyong lahat. Simula ni Tessa. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng kumpiyansa. Kung titingnan niyo ako ngayon, marahil ay nakikita niyo ang isang babaeng matagumpay, isang babaeng walang takot. Ngunit sa loob ng maraming taon, ako ay isang anino lamang. Isang anino na nagtatago sa likod ng pader ng pag-ibig na pinili kong itayo sa paligid ko. Nagsimulang magkwento si Tessa tungkol sa kanyang buhay, kung paano niya inialay ang kanyang talino at pangarap sa isang lalaking walang paggalang, kung paano siya nagtiis sa panlalait at kung paano siya itinapon na parang basura. Sa bawat salita, nararamdaman ng mga tagapakinig ang hapdi at pait na kanyang pinagdaanan. Ngunit sa bawat hapdi, naroon din ang liwanag ng kanyang pagbangon. May isang panahon na akala ko, ang aking halaga ay nakadikit sa pagmamahal ng isang lalaki. Akala ko, ang aking pagkababae na kayaw ay nakadepende sa pagiging asawa, ina, o tagapangalaga ng tahanan. Wika ni Tessa, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Ngunit nagkamali ako. Ang aking halaga ay nasa aking talino,
sa aking puso, at sa aking kakayahang lumikha. Ang aking pagkababae ay nasa aking lakas na bumangon mula sa pagkakalugmok at ipaglaban ang aking dangal. Ang kanyang talumpati ay umani ng palakpakan at sigawan ng mga tagapakinig. Maraming kababaihan ang lumuluha. Nakikita ang kanilang sarili sa istorya ni Tessa. Matapos ang kanyang talumpati, maraming tao ang lumapit upang batiin siya. Isang maliit na batang babae na may hawak na teddy bear ang lumapit kay Tessa. Doktora Valdez, bulong ng bata. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Kapag lumaki po ako, gusto ko pong maging katulad nyo. Matapang po kayo. Yumuko si Tessa at hinaplos ang buhok ng bata. Magpakatotoo ka lang sa sarili mo, anak. Ang pinakamagandang bagay na kaya mong gawin ay ang maging ikaw. At kung may darating na susubok na bumali sa iyong pangarap, huwag kang magpatalo. Bukod sa kanyang trabaho sa gobyerno, naglunsad din si Tessa ng isang foundation na tinawag na Banyuhay, Luntiyang Pag-asa. Ang foundation ay naglalayo na tumulong sa mga kababaihang biktima ng domestic abuse at magbigay ng suporta sa mga hindi kinikilalang talento. Teresa, may bisita ka. Wika ni Colonel Aris nang bumalik sila sa opisina. Pumasok ang lalaking nakasuot ng jacket, ang lalaking madalas na sumusunod sa kanya. Ngayon, suot niya ang uniforme ng Presidential Security Group. Doktora Valdez, ako po si Captain Leo Martinez. Wika niya, ang kanyang tinig ay magalang. Ako po ang inatasan ng palasyo upang maging personal ninyong bodyguard at security consultant. Ang iyong buhay ay napakahalaga para sa bansa. Nagulat si Tessa, ngunit naramdaman niya ang isang kakaibang paggaan sa kanyang puso. Ito ang proteksyon na matagal nang nawala sa kanyang buhay. Maraming salamat, Captain, wika ni Tessa. Isang karangalan, Doktora, sagot ni Captain Leo. Sa huling bahagi ng araw, naglakad si Tessa sa isang bukas na balkonahe ng pasilidad. Ang araw ay unti-unting lumulubog sa kanluran, nag-iiwan ng kulay kahel at pula sa kalangitan. Tumingin siya sa malayo, sa dagat na walang hangganan. Ang kanyang buhay ay parang dagat. May mga bagyo, may mga alon na lumamon sa kanya. Ngunit ngayon, ang dagat ay kalmado at ang kanyang bangka ay handa na sa susunod na paglalayag. Handa na siya sa mga bagong hamon, sa mga bagong pangarap, at sa isang bagong pag-ibig, isang pag-ibig na walang pagtatago, walang pananakit, at puno ng paggalang. Mula sa paghaharap sa loob ng kulungan at ang init ng bulwagan ng unibersidad, bumalik si Tessa sa kanyang bagong tahanan, isang apartment na simple ngunit maluwag, may malaking bintana na nakaharap sa paglubog ng araw. Hindi ito kasing laki ng mansyon na pinagtabuyan siya, ngunit ito ay kanya. Dito, wala siyang kailangang patunayan. Dito, siya ang reyna ng sarili niyang kaharian. Isang gabi, matapos ang isang mahabang araw ng trabaho, tahimik siyang naghanda ng hapunan. Hindi na adobong manok, ang paboritong ulam ni Enzo, kundi ang binalot na isda at pinakuluang gulay na madalas niyang lutuin para sa kanyang ama. Ang bawat amoy ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang nakaraan, ngunit ngayon, wala na itong pait. Habang kumakain, pumikit si Tessa. Lumitaw sa kanyang isipan ang mga alaala, ang mga gabing nagpuyat siya para sa mga report ni Enzo, ang mga panlalait ni Doña Consuelo, ang malamig na mukha ni Monica. Ang mga alaala ay naroon pa rin, tila mga peklat na hindi na mabubura. Ngunit hindi na ito sumasakit. Sa halip, ito ay naging mga marka ng kanyang paglalakbay, mga patunay ng kanyang lakas. Bakit ko kailangang patawarin ang mga nanakit sa akin, Papa? Bulong niya sa hangin, tila nakikipag-usap sa kanyang yumaong ama. Hindi ko ba deserve ang magalit? Narinig niya ang boses ng kanyang ama sa kanyang isipan, malambot at puno ng pagmamahal. Hindi mo kailangang kalimutan ang sakit, anak. Kailangan mo lang natanggapin na ang sakit ay bahagi ng kung sino ka ngayon.
Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila. Ito ay para sa sarili mo. Ito ay para palayain ang puso mo mula sa bigat ng galit. Humugot si Tessa ng malalim na hininga. Naramdaman niya ang isang matinding kalayaan sa kanyang dibdib. Hindi siya magpapatawad dahil karapat-dapat sina Enzo, Monica o Doña Consuelo sa kanyang pagpapatawad. Magpapatawad siya para sa kanyang sarili. Magpapatawad siya upang tuluyang maghilom. Ang galit na matagal niyang kinimkim ay dahan-dahang lumabas sa kanyang sistema. Tila usok na nawawala sa hangin. Hindi ko na sila kinamumuhian. Bulong ni Tessa. Ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan. Kinakaawaan ko na lang sila. Pagkatapos ng hapunan, nagtungo si Tessa sa kanyang maliit na hardin sa balkonahe. Diniligan niya ang kanyang mga halaman. Bawat dahon ay tila nagpapasalamat sa kanyang pag-aalaga. May kumatok sa kanyang pinto. Si Captain Leo Martinez. Doktora, may package po kayo. Wika niya. Hawak ang isang medium-sized na box na walang pangalan ng sender. Nagulat si Tessa. Wala siyang inaasahang padala. Kinuha niya ang box at dahan-dahang binuksan. Sa loob nito, nakita niya ang isang bagay na nagpabalik sa kanya sa simula ng kanyang trahedya, ang kanyang lumang duster. Ngunit ngayon, ito ay malinis na, plantsado at nakatupi ng maayos. Sa bulsa nito, may nakasuksok na isang maliit na sobre. Binuksan niya ang sobre. Sa loob nito, may nakasulat na isang simpleng mensahe sa sulat kamay ni Lolo Genaro. Ang damit na ito ang saksi sa iyong pagbagsak. Ngayon, ito ang magpapaalala sa iyong pagbangon. Huwag kang mag-alala, Teresa. Ang tunay na ganda ay hindi sa damit, kundi sa puso. At ang puso mo ay kasing ganda ng isang reyna. Naramdaman ni Tessa ang luha na dahan-dahang dumadaloy sa kanyang pisngi. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng pasasalamat. Ang lumang duster na minsan ay sumisimbolo sa kanyang kahihiyan ay ngayon ay isang paalala ng kanyang lakas. Tumingin siya sa kanyang sarili sa salamin. Ang kanyang buhok ay maayos na, ang kanyang mukha ay kalmado. Hindi na siya ang anino ng isang lalaki. Siya si Dr. Teresa Valdez, ang babaeng dumanas ng paghihirap, ngunit lumabas na mas matatag, mas matalino, at mas malaya. Sa susunod na araw, pupunta na siya sa Global Conference. Ito ang kanyang pagkakataon na tuluyang iwanan ang nakaraan at harapin ang kinabukasan na may buong pag-asa. Handa ka na ba, Doktora? Tanong ni Captain Leo na nakatayo sa labas ng kanyang pinto. Tumingin si Tessa sa kanyang lumang duster at pagkatapos ay sa kalangitan. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Handang-handa na, Captain. Ngayon pa lang nagsisimula ang kwento ko. Ang bulwagan ng United Nations Conference Center sa Geneva ay napakaluwag at puno ng mga delegado mula sa iba't ibang bansa. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Dr. Teresa Valdez. Suot ang kanyang puting laboratory coat at isang ngangiti na kasing liwanag ng araw. Sa kanyang likuran, ang malaking screen ay nagpapakita ng logo ng Project Banyuhay at ang bandila ng Pilipinas. Magandang umaga sa inyong lahat. Simula ni Tessa, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong bulwagan, puno ng awtoridad at paggalang. Ako po si Dr. Teresa Valdez, ang Chief Architect ng Project Banyuhay. At ngayong araw, ipapakilala ko sa inyo ang teknolohiya na magbabago sa mukha ng pandaigdigang seguridad. Nagsimula si Tessa na ipaliwanag ang mga komplikadong detalye ng Project Banyuhay, isang cutting-edge defense system na may kakayahang protektahan ang kalangitan at karagatan ng isang bansa mula sa anumang banta. Ang kanyang presentasyon ay malinaw, tumpak at puno ng inspirasyon. Hindi na siya ang babaeng nagtatago sa likod ng anino. Siya ay isang global leader, isang henyo na kinikilala ng buong mundo. Sa audience, nakaupo si Captain Leo Martinez. Matalas ang tingin sa bawat sulok ng silid,
Tinitiyak ang kaligtasan ni Tessa. Sa tabi niya, naroon si Colonel Aris na tahimik na nakangiti sa tagumpay ng kanyang kaibigan. Maging si Lolo Genaro ay naroon. Kasama ang kanyang team ng mga batang scientist, ang lahat ay ipinagmamalaki ang kanilang reyna. Matapos ang kanyang presentasyon, tumayo ang lahat ng delegado at nagbigay ng palakpakan, isang standing ovation na tumagal ng ilang minuto. Ang mga flash ng kamera ay nagliwanag sa buong bulwagan at ang mga mamamahayag ay nag-uunahan na lapitan siya. Doktora Valdez, paano po kayo nakabuo ng ganoong klaseng teknolohiya sa kabila ng lahat ng pinagdaanan nyo? Tanong ng isang mamamahayag. Ngumiti si Tessa. Ang bawat pagsubok ay nagiging inspirasyon. Ang bawat sugat ay nagiging lakas. Hindi ko magagawa ito kung hindi ko pinagdaanan ang lahat. Dahil sa dulo ng lahat ng yon, natagpuan ko ang tunay na halaga ng aking sarili. Sa gabi ng pagdiriwang, dinala si Tessa sa isang grand gala dinner. Suot niya ang isang eleganteng navy blue gown. Ang kanyang buhok ay nakaayos ng maigi. Sa kanyang leeg, nakasabit ang isang simpleng gintong kwintas. Regalo ng kanyang ama, isang patak ng ginto na simbolo ng kanyang tunay na yaman. Habang naglalakad siya sa bulwagan, maraming matataas na opisyal at diplomat ang lumalapit sa kanya. Pinupuri ang kanyang talino at tapang. Ngunit sa gitna ng lahat ng atensyon, may isang sandali na tumingin si Tessa sa salamin ng bulwagan. Nakita niya ang kanyang refleksyon. Hindi na siya ang babaeng nakayapak sa ilalim ng ulan. Hindi na siya ang anino ng isang magnanakaw. Siya si Dr. Teresa Valdez, ang babaeng dumanas ng sakit ngunit lumabas na mas matatag. Ang kanyang mga mata ay nagniningning, hindi sa galit, kundi sa kalayaan at pag-asa. Ang ganda mo, doktora, bulong ni Captain Leo, na tahimik na nakatayo sa tabi niya. Ngumiti si Tessa. Salamat, Captain. Ngayon, naniniwala na ako sa tunay na ganda. Kinabukasan, habang papalabas sila ng Geneva Airport, may kinuha si Tessa mula sa kanyang bag. Ang lumang duster na binigay sa kanya ni Lolo Genaro. Dahan-dahan niyang inilabas ito at tinitigan. Ang tela ay malinis na, plansado, at wala ng bakas ng putik. Ano po ang gagawin niyo dyan, doktora? Tanong ni Captain Leo. Ito ang aking paalala, sagot ni Tessa. Paalala ng kung saan ako nanggaling at kung gaano ako kalayo na nakarating. Sa loob ng eroplano, habang lumilipad sila pabalik sa Pilipinas, tumingin si Tessa sa labas ng bintana. Ang mga ulap ay parang malalaking bulak sa kalangitan. Ang kanyang nakaraan ay tuluyan nang naiwan sa ilalim ng mga ulap. Ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan at pag-asa. Ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagtuklas ng sarili, sa pagpapatawad, at sa paghahanap ng tunay na kaligayahan. At sa wakas, handa na siya para sa kung anuman ang susunod na ihahain ng buhay. Ilang taon na ang lumipas. Ang Project Banyuhay ay naging isang matagumpay na haligi ng seguridad para sa Pilipinas at naging modelo para sa ibang mga bansa. Si Dr. Teresa Valdez, ang Queen of Defense Technology, ay hindi lamang isang kilalang scientist, kundi isa ring matagumpay na humanitarian. Ang kanyang Banyuhay Foundation ay patuloy na tumutulong sa libu-libong kababaihan na makahanap ng kanilang lakas at boses. Ang apartment na dating kanlungan ni Tessa ay naging isang bahay na puno ng buhay at tawanan. Hindi man nakahanap si Tessa ng romantic partner, sa mga taon na lumipas, napuno naman ang kanyang buhay ng pagmamahal mula sa kanyang bagong pamilya. Si Lolo Genaro, na patuloy na nagiging kanyang mentor at kaibigan. Si Colonel Aris, na naging isang tapat na kasamahan at kapatid. At si Captain Leo Martinez, na naging kanyang anino at matalik na kaibigan, isang taong laging nariyan para sa kanya. Sa bawat hamon at tagumpay, isang hapon, habang abala si Tessa sa kanyang opisina, may kumatok. Si Captain Leo. May dala siyang isang maliit na sobre. Doktora,
Galing po ito sa National Penitentiary. Binuksan ni Tessa ang sobre. Sa loob, isang lumang litrato, ang litrato nilang dalawa ni Enzo. Noong bago pa ang lahat, noong puno pa sila ng pangarap. Sa likod nito, may nakasulat na isang maikling mensahe sa sulat kamay ni Enzo. Patawad, Tessa. Sana ay mahanap mo ang kapayapaan na hindi ko kailanman naibigay sa iyo. Tiningnan ni Tessa ang litrato at pagkatapos ay ang mensahe. Hindi na niya naramdaman ang galit. Ang tanging naramdaman niya ay isang malalim na pagkaawa. Si Enzo ay natuto sa kanyang mga pagkakamali, ngunit huli na ang lahat para sa kanya. Ngunit para kay Tessa, ito ang huling pahina ng isang lumang libro.